Hello guys, welcome to my video. And for today's video guys, syempre, mag-share na naman tayo ng ating mga experiences. And this time, uulitin ko lang din yung paano or ano yung mga ginawa ko nung kumuha ako ng driver's license dito sa US or dito sa Florida. And again, especially dedicated or this video especially made para din sa mga kapatid natin under Advanced USRL. So, yun nga guys, diba yung accommodation nyo dyan is nandyan lang sa Altamont Springs sa may Residence Inn by Marriott. So, sa likod lang niya, nandyan yung Seminole County Tax Collection. You can book your theory exam through online or pwede kayo mag-walk-in dyan. And by the way, magagawa nyo lang yan yung pag-schedule or pag-book ng inyong theory exam kung meron na kayong social security number. So, sobrang mahalaga talaga yung SSN na yan, di ba? Sinabi ko nga dun sa mga previous videos ko na without that piece of paper na yan, parang hindi ka makakagawa ng mga kung ano ng mga transactions sa US. So, sobrang importante niya. So, after mo makapagpabook na exam, so, kailangan mo mag-review. So, basically, kailangan mo aralin yung mga traffic rules and regulations and signs dito sa US, sa Florida, specifically. And maraming mga practice exam or practice test online. So, search nyo lang siya. Florida DMV driving test. I-search nyo lang. Tapos, the exam is like 50 questions. You only need to have 10 incorrect or wrong answers. Otherwise, you will fail the exam. So, basically, the exam is straightforward naman siya. Hindi siya yung katulad ng mga tricky questions. Hindi siya ganun. So, kailangan mo lang i-analyze yung bawat question. Siyempre, may mga questions na madali lang kasi yung iba naman doon, ipapakita lang naman kung ano yung traffic sign na yan, i-identify mo lang siya. So, medyo madali siya. If in case na hindi nyo naipasa yung first attempt ninyo, pwede kayong retake same day. So, after nyo maipasa yung inyong theory exam, so pwede ka na mag-book ng inyong road test. So, ako, nung time ko, doon ako nag-book sa Castleberry. So, dito. Yan. So, again, kailangan nyo ng sariling sasakyan ninyo pa nag-road test kayo. So, better kung meron kayong kakilala or mga kaibigan, pwede kayong makisuyo na samahan kayo pang nag-road test kayo kasi kailangan yung kanilang license and yung registration information ng sasakyan nila. So, yun. And then, after that, sa exam naman, sa road test mismo, ang kailangan mo lang talang i-prove sa examiner is safe driver ka, confident ka, and marunong ka mag-follow ng mga traffic rules, traffic signs. So basically, kailangan mo maipakita yon. So sa road test, meron kang 4 maneuvers na dapat gawin. So each maneuver naman, magsa-stop kayo, tapos i-explain sa inyo yung examiner kung ano yung dapat gawin or paano siya i-execute or paano siya gawin. So, advice ko, bago kayo mag-start, take a deep breath para ma-relax kayo. Again, hindi siya pabilisan. Maximum of like 10 minutes yung whole road test na yan. So, i-consume nyo yan or kahit mas mahaba pa dun, okay lang. Basta ang importante, ma-execute nyo ng maayos yung mga maneuver na kailangan nyong gawin. So, ano ba yung mga maneuver na yon? So, unang-una dyan, yung parking. So, basically, sa parking, kailangan hindi mo ma-hit yung mga cone na nakatayo doon. Kasi, pag nangyari yun, automatic bagsak yun. And, dun sa parking din, after that, may Q&A yan. So, tatanungin ka ng examiner kung paano ka magpa-park uphill and paano ka magpa-park downhill. So, kailangan yung alamin yan. Dalawa, backing up. So, tulad nito. Yan. So, magre-reverse ka. Tip ko, manood kayo ng videos sa YouTube kung paano siya ginagawa para may idea kayo. Kasi hindi lang siya basta yung magbabacking ka. Iba dito sa US, dito sa road test nila. So, search nyo lang sa YouTube yan. Tapos, sumunod doon yung sudden stop or yung sudden stops. So, command yung stamina na stop. So, kailangan mag-stop. Stop na kailangan smooth yung apak mo dun sa brake. Hindi yung bigla, hindi rin yung sobrang mabagal kasi nga sudden stop nga eh. So yun. And then lastly is yung 3-point turn. So ito. Yan. So yun lang naman yung kailangan yung execute.
So, pag naipasa nyo yan, edi, congratulations. So, yun. Madali lang yung exam, yung road test. Siyempre, kahit madali, or kahit ako nga mismo, yung kahit may experience na ako, sobrang kabado talaga ako nung nag-exam ako eh. Kasi, kabado ako in the sense na, pag naibagsak ko yun, grabe. Another gastos na naman yun. Ilang dolyares na naman ilalabas ko nun. Kasi, yun nga, na-share ko dun sa previous video ko na nagbayad pa ako ng 180 USD para lang meron akong sasakyan na magamit sa road test. Aside from that, kumuha din ako ng 2 hours na driving lesson pa para lang maging familiar ba ako. Kasi medyo matagal din ako hindi nakapag-drive bago ako pumunta rito sa Florida eh. So yun para lang maging familiar ulit yung feeling ba ng pagdadrive. Dun sa mga new driver, syempre suggest talaga na kailangan yung mag-driving lessons kasi medyo yung yung road test talaga kahit na new driver ka, kaya mong ipasa yan, kaya mong kahit magpaturo ka lang sa kasama nyo or kaibigan nyo na nagde-drive na talaga, kayang-kaya nyo ipasa yung road test kasi yun nga within the vicinity lang siya eh, hindi naman siya sa highway talaga. So madali lang siya para ka lang nasa parking na umikot-ikot at may mga traffic signs na kailangan mong sundin. Madali lang siya. Pero syempre sa actual driving na, it's a different story na eh. So personally kailangan nyo talagang kumuha ng driving lessons dun sa talagang professional talaga para lang ba maging safe ka talaga pag talagang nag-drive ka na on your own. So yun lang. About sa fees, sa theory exam, parang ang ginastos ko lang dun is, or ang binayaran ko dun is parang more or less $7 USD. And then dun sa road test ko naman, 57 USD. Same day din makukuha mo na yung lisensya mo eh. So maghihintay ka lang after mo ng road test. So again guys, pag kumuha ka ng nag-road test kayo, sobrang dapat relax lang. Presence of mind yun. So that's all guys. Sana nakatulong ako dun sa mga gustong kumuha ng lisensya dito sa Florida, and especially dun sa mga kapatid natin under Advanced USRN. So yun lang guys. So kung may mga tanong kayo, PM lang. So yun lang. Good luck and follow for more.